Beautiful morning. Good morning to everyone. Or good evening. Okay. This time, ito kasing video na to palagi kung pag nagbablog ako. Ina-upload ko dun sa video ng anak ko. Then, yung video ng anak ko doon, English ang ginagamit ko kasi nga para sa kanya yun eh. Dahil hindi siya makaintindi ng Tagalog. Tapos yung mga for future, tapos mga pinsan niya rito, mga pamangkin ko ganun din, so mga praise niya, so I decided to vlog since the beginning na mag English. Pero ito naman is i-upload ko lang to sa video niya, pero salita naman ng Tagalog for the sake na for the record lang, kasi yun namang vlog niya, hindi naman for the purpose na i-monetize. Gusto ko lang i-keep niya yung YouTube account ko. Yung YouTube account niya gusto kong i-keep for the sake na in future, pagdating niya ng tumanda, mayroon kaming, kaysa sa i-keep ko sa computer yung mga events ng buhay ng anak ko at sa amin dito sa Canada. Kaya ako blinag. At ang purpose nga doon English ang ano ko. Pero this time I have to speak in Tagalog. Although yung English ko naman doon hindi naman fluent. Pero ganun pa man is ito, gusto ko lang i-document ulit itong aming this summer. Pero sa ngayon malamig. It so happened na malamig. May pagi na, pero August ang expected kasi ng spring namin is spring pool ay sa September pa, yung laglagan ng mga ng mga dahon. Pero this time I have to document this. This is our backyard. Ito yung backyard namin. Yan yung ginawa kong sa anak ko. Ito yung ginawa kong trampoline. Tapos yan, ito yung noon pa siya, nung 1 year old. Yan yung kanyang ito yung kanyang swing. Yan, meron kaming hammock. Yan, tapos ito yung aming gazebo. Tapos ito yung in-install ko yung swimming pool. Then mas swimming pool hanggang liig ko yan. Tapos hanggang dibdib ko, tapos hanggang liig niya itong taas. O tingnan mo taas. Halos kasi ng taas ng bintana. Yan, malamig ngayon, hindi naliligo, pero nag-i-enjoy naman kami. Lalo na ko palaging klase niya pupunta dito. So ito yung pagkaganyang summer. Yan, nagtatanim kami ng mga gulay dito. So unfortunately, wala na kaming yan. Tapos yung mga sitaw, pinipitas ko, tapos pinoprosin. Binibigay sa mga kapatid ko at saka sa mga tapos meron kami sili rito. Yan lumaki na, hindi na namin mga lettuce. Nag-anuhan na. Tapos ito naman, yan, ito yung lettuce din. Yan. Tapos meron akong ginawa dito ng gapangan ng yan, sa taas yan, sitaw. Ayun, gagawin ko siyang binhi. Ayun, malalaking beans. So, I'll keep that. Sa ngayon, yan, gagawin ko na lang binhi para next year, meron kaming binhi. Nakapamitas na ako, tapos pinamigay ko doon sa kapatid ko. Saka sa friends namin. Yan. Mamimitas na lang uli ako mamaya siguro. Meron pa. So yan, ang aming sitaw. Paikot na ganito. Yan. Malamig. Tapos ito yung aming sitaw pa rin. Tapos ito. Dito muna. Yan, sitaw. Wala na masyadong bunga. Kasi na third harvest ko na eh. Malalaki na yung iba Yan Tapos ito yung aming apple. Unfortunately, ito lang nagbunga, pero last year, for the past 4 years, lahat yan, hitik sa bunga, 3 puno yan. Ito naman piras, may bunga na isa. Ayun Yan, tapos ito naman plums.
May bunga rin ng isa, nagkalalaglagan kasi na humangin ng bulaklak eh. Ito cherry eh, wala na. Yung cherry wala na rin bunga. Tapos ito yung isang apple hindi nagbunga. Yan kamatis. Yan kamatis. Meron kaming kamote, pero tatanggalin na namin yan mag-winter. Ito yung cabbage, pipino. Yan, mayroon yung sa aming weeds. Tapos ito i-install, may mga dancing light yan. Yan, may mga dancing light yan. So itong aming tanim na kalabasa. Yan, tanim namin kalabasa oh. May bunga na siya. Ayan oh, may bunga na siya oh. Hopefully, kasi one month na lang. Yeah, 4 weeks na lang magpuprosin na ang lugar namin. So definitely ito na naman mamamatay na lahat. Back to reality. So ito yung aming munting ano yan, ito yung aming ano, chickpeas, kamatis, itong dito, putito, bawang, chickpeas, kamatis. Tapos yan mga, yan ang aming mga beans. Yan, beans. Yan. Ito naman ang kale. Itong kale na ito, masarap ito sa ano, sa parang ano siya, para siyang broccoli. Sa nilaga at saka sa sinigang. Tapos pwede mo ring biniblend sa kasama yung apple o kaya mango. Biniblend namin parang shake. Yan, lumaki na, ano na yung mga ano, ganito dapat ang ano niya dati eh. Kaso maliliit na ako kasi tumangkad na siya. Yan po, tapos punta tayo sa harapan ng aming bahay. Itong bahay namin is, itong land area namin is 870 square meter yata. Malaki siya, tapos 7 bedrooms ang loob. Maliit lang tingnan pero may basement. Ang kwarto sa taas 3, tapos yung sa baba ay 4 with kitchen, food kitchen. Ito yung sasakyan namin. Ito yung isa kong sasakyan. Unfortunately ako lang ang nagda-drive. So ito ginagamit ko to as like parang truck. Kargahan ng mga basura pag nagbinta ng bote. Parang sa dirty works ba. Tapos ito namang isa yung brand new naming sasakyan, Nissan Murano. Yan. Ito medyo okay na rin. Yan, ito. Yan, sasakyan. Si Mrs. Itong bahay, yung mga bahay dito sa Canada, ayan ganyan no. Makikita mo box lang yan. Pero sa loob ng bahay okay naman, ayan oh, so ito parang village kung titignan, kasi tingnan mo yung community niya oh. Pero lahat yan malalaki. Pero sa amin ang pinakamalaki na bahay in terms of rooms mostly kasi 5 bedrooms 3 bedrooms sa taas, 2 bedrooms sa baba. Sa amin naman 4 bedrooms. So ito yung aming halamanan. Yan ang hydrangeas. Yan, hydrangeas. Itong mga hydrangeas natin, hindi namin tinanim to. Namamatay ito pagka winter. Natatanggal ang dahon, tapos pinababayaanan lang namin, tapos natutuyo. Itong hydrangeas nito, para ito yung bulaklak na sa simbahan na inalagay sa puon na tinutuhog. Ang tawag, everlasting yata yun. Kaya ito is pag natuyo, nagbaba siya, ito muna green, tapos nagiging dilaw, puti. Tapos pag puti magiging pink siya na ganito. Tapos magiging purple, magiging ganyan. Tapos brown hanggang sa ano. Pero sa winter yan, hindi siya malalaglag. It will last. Meron kaming ganyan, pinutol namin. Kung pinutol ko ito at ilalagay sa kwarto,
magdadry siya green. Kung ito magdadry siya puti. Kung pinutol ko to pag nagdadry siya ng ganyan ang kulay, kasi nauna ito eh. Ito eh ano, magiging ganyan din. So intact lang siya, parang plastic. So yung kwarto, yung sa bahay namin sa loob ng bedroom namin ganyan. Parang flower namin na dry flower. So yan mga hydrangea oh. Ito na yan ganyan, tapos pinuputol lang namin to, tapos bunga uli yan. Yan. Lahat ang tawag dito eh perennial. So nagbo-bloom siya pagka winter, pagka summer, tapos pag winter siya namamatay siya, pero hindi nalalaglag yung mga ano, yung mga dahon, tapos kinakat uli namin, tapos tutubo na uli siya, parang gabi, parang saging. So yan ang aming backyard. Yan. Ito yung bagong tanim. Ito yung parang doon dilaw, parang gano'n yung dilaw na yan, ganyan. Yan pagka ano, nilagyan namin ng sidings. So hopefully by next year mag-materialize, yung iba hindi pa. Yan, may rose. Yung rose din, perennial din yan. Ito na yun oh. Nauna kasi magbulaklak eh. Yan siya oh, nag-pink na siya. Yung puti yan na ganito eh. Nag-pink siya yung ganyan. Tapos yan. Tapos ito nauna naman puti. Ayan oh, nagganyan na siya oh. Nag-dry na siya oh. Ganyan na mangyayari dyan. Yung pinaka-last na niya. Ito naman is peony. Maganda ang mga bulaklak. Wala na, tinanggal na namin. Putol na yung mga bulaklak. Lalaki na bulaklak niyan. Yan, ito hydrangea lahat yan. Hydrangea. Ayun ang aming flower. Ayun ang aming ano. Ito naman, inaano ni Mrs. ito. Parang ang ano nito parang sibuyas. So pag namungang ganyan, tapos bago mag-winter, next month, pag namatay na ito, huhukayin niya yung bulb. Tapos kasi ano siya, sibuyas, parang sibuyas. Tapos ikikip niya lang doon sa basement namin sa malamig, nakahang, parang sibuyas, nakalagay sa isang ano, ganun lang. Hindi siya nagda-dry, intact siya. Tapos pag summer uli next year, by June, tatanim na naman namin yan. Ganun, pabalik-balik lang yan. Ito mga ganito. Pabalik-balik lang yan. Perennial din. Huhukayin. Yan lang ang aming ano. Ito perennial din to. Itong dumadami. Nakatanim doon. Lahat yan perennial. So yan ang aming ano. Yan ang aming. Tapos itong aming bahay. Oh, sarado pala. Meron naman ako susi. Unfortunately, hindi nagdadrive si Mrs. So, ako lang ang nagdadrive. Yung sasakyan na gagamit namin. Yung isa nakatang. Na pagka winter, yung itim, for 6 months nakaparada lang. Hindi ko ginagamit. For emergency lang. Pero ito mostly ang ginagamit ko sa winter. Kasi all-wheel drive itong Nissan Murano. Ito. All-wheel drive ito eh. Yan. All-wheel drive to. 6-cylinder. Tapos ito naman, ginagamit ko ngayon kung ano lang pag pupunta sa work. And, tapos ito naman ginagamit ko pag pupunta pang long travel. Drive ko sa long travel. Tomorrow pupunta kami ng Toronto. So medyo mura ang ticket sa Edmonton. Doon kami pupunta sa Edmonton. Magdadrive ako ng 4 hours and a half. Kasi 500 kilometers eh. So in that case, makakasave kami ng 5 kasing pupunta. 3 kaming mag-anak. Tapos yung hipag ko at saka pamangkin ni Mrs. So makakasave kami ng mga $1,500. Kasi kung mag-aeroplano kami, mahal din. 300 ang isang 5 kami ang one way. So na lang kami drive. Gastos lang ako ng $150 sa gas.
Ganun lang. Tapos from Edmonton to Toronto, mag-travel kami doon, siguro 7 hours o 4 hours flight. Malayo eh. Ang Canada kasi malaki. Punta kami doon, mamamasyal kami sa Niagara Falls for 5 days. Yan po. Tapos yan, yung aming room. Naka-ready na yung ano. Ito yung sinasabi ko. Ito yung pinitas namin. Ito yung last na brown. Tapos ito yung puti. Yan, natuyo. Ito yung rose na natuyo din. Yan, we keep this one for 4 years na yata. So, nilabas ni Mrs. Siguro gusto na niya palitan. Ito yung ito dyan. Yan. Meron kaming fountain. Mahilig si Mrs. sa mga angel. Kasi very religious yan. Aming oregano. Makalat. Yan ang aming bahay. Kasi nagluto ng breakfast. Yan. Kasi ito yung aming basement. Nakatira yung pamangking ko at mayroon din kami. Yan yung laundry. Tapos yung mga rooms yan. Oh. Ito yung another kitchen. Yan yung another kitchen namin. Pantry. Yan. The ref. Freezer yan. Tapos ito naman ref. Yan yung room. Yan yung room namin. 4 bedrooms. Yung mga shoes nila. Kasi meron kaming renter sa basement. Tapos yung pamangkin ko nakatira yan na Shurok. Shurok namin. Kasi maraming Shurok. Kasi dahil nung pag winter, iba kasi yung sapatos. Hindi mo ipasok sa mga yelo. Yan. Ito yan. May mga kinabit ako mga lights doon. Yun, yan ang garage namin. May ginabit ko mga garages. Kasi meron nga pagka winter kino-convert ko to sa skating rink. Nag-i-skate kami rito, nag-i-skating kami diyan sa may swimming pool. Ginagawa ko na skating. Itong tarpaulin na to ginagawa ko. Yan yung laki na yan. Ganyan na laki na yung skating rink namin. Pero ngayon hindi na yata gagawa na lang ng bahay na iglo. Tapos yung gumawa kasi ako last time ng iglo. Tapos yung ilalim niya bahay, tapos yung yellow na bahay. Kasi nga nasira na yung pangkuhan ko sa skating. Nilalagyan ng tubig tapos patitigasin. Ayan po ang aming bahay dito sa Canada. And we are thankful na on my second year dito sa Canada, nakabili na kami ng bahay at kasi nag-asawa nga ako. And it's good and we have a happy family. Yan, mayroon kaming anak na isa dito. Si AJ is 7 years old, mag-i-8. Yun lang. And still, yan ang life namin, simple, but we are happy living in Canada kasi luckily isa kami sa binayaan kakasama ng mga kapatid ko na we live, it's not a comfortable life pero at least masasabi namin na yung normal na buhay ba, yung kumbaga sa ano walang pera, hindi mo naghihirap pero we have this kind of stuff. Ganun din mga kapatid ko na they have their own properties and we don't pay, we are not renting, kumbaga we have our own house,
Although naka-mortgage lahat yan. Yun lang. Pero ganun pa man, yung sasakyan ko naman lahat fully paid yun, yung brand new car. At the same time yung isa, we bought it cash. So ganyan lang ang simpleng buhay namin sa Canada. Hopefully I'm hoping na yung apo ko, yung pamilya niya mapunta rito. Hopefully para sama-sama na lang kami rito kung anong pwedeng pagsaluhan. Yan lang yun. Dito kasi pag napunta yung apo ko, free education naman dito hanggang high school. Pag college, pagka matalino, kagaya ng mga pamangking ko, free tuition. Lahat na klase. Yung isa kong pamangkin nag-aaral sa Vancouver, she's taking up medicine. Tapos yung tatlo kong pamangkin na nakatapos na rin ng engineering, apat sila. Chemical engineering, lahat sila is nag-loan sa gobyerno, pero thanks God at okay naman ang mga grades nila, is ni-write off lahat yung kanilang tuition. Yung loan ng isang pamangkin ko, $75,000 ni-write off kasi maganda yung ano siya. So dito sa Canada naman, basta lang nakapag-aral at magandang education mo, pag graduate mo rito, automatic yun. Kahit nagtitraining ka pa pag engineering, magtatrabaho ka na, kukunin ka na ng gobyerno, automatic. Kaya mga pamangkin ko ganun eh. Kaya luckily basta dito ganun, basta wag lang masira yung diskarte, focus lang, parang style sa atin. Mostly mga successful dito, mga Pilipino, kasi nga that's the thing, yung mga Pilipino na ang mga bata ay halos lumaki sa Pilipinas. Then of course they were molded na iba yung, alam mo na, yung traditional Pilipino na. Pero yung mga dito rin sa Canada, lahat naman halos successful. Basta ang maganda dito, mga buhay ng Pilipino rito. Dito sa Port Macquarie, ang pinakamaraming bahay dito na halos taon-taon bumibili ng bahay ay mga Pilipino. Basta sila naging permanent residents and they settled like 2 years, 3 years. Nadala nilang pamilya nila dito, tapos nakapag mga sometimes, yung iba bago madala ang pamilya, nakabili na sila ng bahay. Yung iba naman, pag dating ng pamilya nila rito is mag-stay lang sa apartment, magbabayad sila sa kondo ng 6 months, sometimes 1 year. Pagkatapos niyan, then they buy house. So itong area na to, halos ng Alberta Drive na to, malaki ito, parang subdivision sa atin. Malaki ito kasi 3 kilometers ang ratio nito eh. Dinadrive ko papunta dun sa kapatid ko. So ano ito, yung halos Pilipino. Ang mga dito, yung kapitbahay namin yan, si Leo, manager din yan, kasi manager ng ni Mrs. sa Superstore. Yan, nakabili rin sila ng bahay ito. Yan, ganyan. Dito ang buhay sa Canada. Make it simple. At alam ko naman na mga Pilipino hard work people, mababait, at saka talagang model sila dito ng community. Lahat naman, kahit saan na pumunta mga Pilipino, they always think na para sa family nila, everything, they have everything. Dito yung mga Pilipino na na-enjoy lahat nila yung mga buhay. Lahat, yung iba nag-hunting, yung iba nagpapiring, marami silang sports na kung anong ginagawa ng mga puti. Ganun din, na-enjoy din namin. Equal. Kung milyonaryo ka rito at saka mahirap ka, parehas. Mas angat pa nga mga Pilipino sa mga puti, kasi yung iba mga puti dito is 20 years, 30 years nangungupahan pa. Pero mostly dito Pilipino, I would say 90% ng Pilipino rito, basta na-settled nila ang family nila rito, immediately ang kasunod nun, bahay agad. Para sa atin din yung mga nag-abroad sa Middle East, sa US, di ba, pinapagawa nila agad ng bahay ang pamilya nila, pinaral mo, mga ganun.
O yan lang po, ito gusto ko lang i-documents at pagdating ng ang panahon at least meron sa YouTube ng anak ko. Pinaka-file ko lang naman ito doon. I-upload ko lang to sa YouTube para yung mga kapatid ko at mga kaibigan ko in future makita nila ay hindi naman po sa hindi kaya ako binidyo to ay para ako magyabang ng property namin, no. Yun para lang sa record namin. Hindi naman ako pwede magyabang kasi lahat na Pilipino naman kung anong pinakita ko dito sa bahay namin. Tsaka ito, lahat naman sila meron, mas higit pa nga, mas maganda pa ang bahay nila, mas maganda pa ang kabuhayan nila sa amin. Pero lahat nga dito ganun, it's equal. Yun lang. So, salamat ng marami sa panonood. I-upload ko na lang to sa ng anak ko, kay AJ. Salamat, bye.